Sandali, nakita mo rin ba yun? Yung sasakyan sa dulo ng parking. Kanina pa yan dyan, di ba? Hindi ako nag-iimbento. Sigurado akong wala yan nung nagsara tayo. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Miguel at matagal ko nang sinasarili ang kwentong ito. Dahil hanggang ngayon, kahit ilang beses ko nang ikwento sa isip ko, hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano ako nakaligtas sa gabing iyon. Sa isang Jollibee, parking sa Bulacan. Taong 2018 noon, Boss Pau. Panahong naghahanap ako ng kahit anong trabaho. Natanggap ako bilang night duty utility at parking attendant sa isang branch ng Jollibee na nasa gilid ng National Highway sa pagitan ng May Kawayan at Marilao, malapit sa isang bakanteng lote at lumang warehouse na matagal nang hindi ginagamit. Hindi ito 24 hours, pero may mga gabing inaabot kami ng madaling araw kapag may inventory o bigla ang inspeksyon. Ang trabaho ko tuwing gabi ay simple lang, Boss Pau. Linisin ang paligid, bantayan ng parking, siguraduhin walang sasakyang iniiwan at ilak ang mga gilid ng gate. Sa una, Boss Pau, normal lang ang lahat. Tahimik ang lugar kapag lampas alas 11 na ng gabi. Paminsan-minsan ay may dadaan na truck, may iilang tricycle na nag-aabang, at kung minsan ay may mga taong natutulog sa loob ng sasakyan habang hinihintay ang bukas ng umaga. Pero napansin ko, habang tumatagal ang duty ko roon, may kakaibang pakiramdam ang parking kapag patay na ang ilaw ng dining area at tanging poste ng ilaw na lang sa labas ang gumagana. May isang bahagi ng parking, Boss Pau, na laging mas madilim kaysa sa iba. Kahit bagong palit ang ilaw, parang may aninong ayaw mawala. Nasa dulo iyon, malapit sa bakod na tumatapat sa bakanteng lote. Doon ko unang napansin na parang may mga marka ng gulong na hindi naman tugma sa oras ng operasyon ng branch. May mga bakas na parang bagong dating lang. Pero kapag chinek ko ang CCTV, inabukasan, wala namang sasakyang pumasok. Isang gabi ng Biyernes, Boss Pau, bandang alas 12:30. Ako na lang ang nasa labas. Sarado na ang branch, patay na ang mga ilaw sa loob. At hinihintay ko na lang ang hudyat para tuluyang magsara ng gate. Habang naglilinis ako ng parking, napansin kong may isang sasakyan na nakaparada sa madilim na bahagi. Isang puting sedan na walang plaka sa harap. Sigurado akong wala iyon kanina. Alam ko ang bilang ng mga sasakyan dahil ako mismo ang nagpaalis sa huli bago magsara. Umatras ako, Boss Pau, at tinawag ang supervisor sa loob. Walang sumagot. Bumalik ako sa gate, pero doon ko napansin na ang bakas ng gulong ng kotse ay papunta sa bakanteng lote. Hindi papasok sa parking. Parang may sasakyang galing sa dilim. Pumasok at biglang huminto. Nang tumingin ako uli sa kotse, pakiramdam ko ay mas malapit na ito kaysa kanina. Doon nagsimulang mag-iba ang tunog ng paligid, Boss Pau. Ang dating mahinang ugong ng highway ay tila nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang mahinang kaluskos mula sa bakuran. Napansin kong gumagalaw ang mga damo sa bakanteng lote kahit walang hangin. May amoy na parang lumang langis at nabubulok na goma. Pinilit kong tapusin ang duty ko, Boss Pau. Sinara ko ang gate sa kabilang dulo at bumalik sa gitna ng parking. Ngunit nang dumaan ako sa tapat ng puting sedan, napansin kong may bakas ng kamay sa salamin mula sa loob. 5 daliri, malinaw, parang may pumilit dumampi.
Walang tao sa loob, Boss Pao. Pero ang upuan sa likod ay basa. Parang may tumulo. Hindi ko na kinaya, Boss Pao. Tumakbo ako papunta sa guard post sa gilid ng branch. Paglingon ko ay nakita kong bumukas ang trunk ng kotse ng dahan-dahan. Walang ingay, pero ramdam ko ang bigat ng presensya. Hindi ako tumigil. Pumasok ako sa guard post at isinara ang pinto. Sa loob, Boss Pao, mas lalo akong kinabahan. Ang CCTV monitor ay naka-on. Pero ang view ng parking ay paulit-ulit lang. Naiisang frame. Ang bakanteng parking na walang sasakyan. Wala ang puting sedan. Wala ang mga ilaw na nakikita ko sa labas. Tinignan ko ang orasan. 2:00 na ng madaling araw, Boss Pao. Pero pakiramdam ko ay ilang minuto pa lang ang lumipas. May kumalabog sa bubong ng guard post. 1, 2, 3 beses. Mabigat, parang may gumagapang. Hindi ko narinig ang yapak, Boss Pao. Pero ramdam ko ang panginginig ng maliit na silid. Nang bumukas ang ilaw sa labas ng guard post ng kusa. At sa liwanag ay nakita ko ang parking, puno ng sasakyan. Mga kotse, jeep at motorsiklo na sira-sira na. Magkakadikit, parang matagal nang nakaparada. At sa gitna noon ay ang puting sedan na nakaharap sa guard post. Sa salamin ng kotse, Boss Pao, nakita ko ang refleksyon ko. Pero may isa pang anino sa likuran ko. Nang lumingon ako ay wala naman. Pagharap ko uli sa monitor, biglang nagpakita ang playback. Mga lumang footage, petsang ilang taon na ang nakalipas. Doon ko nakita ang Jollibee parking na puno ng tao. May kaguluhan, may ambulansya at may sasakyang nakabaligtad sa bakanting lote. Isang aksidenteng hindi ko kailanman narinig, pero halatang may mga hindi nakauwi. Nang biglang tumigil ang lahat, Boss Pao, bumalik sa normal ang paligid. Tahimik uli. Bukas na ang pinto ng guard post. Wala nang puting sedan. Walang bakas na parang may nangyari. Kinabukasan, Boss Pao, nagtanong ako tungkol sa branch. Doon ko lang nalaman na bago pa itinayo ang Jollibee, may lumang paradahan doon na pinagtapunan ng mga nasirang sasakyan. Matapos ang isang malagim na aksidente sa highway. Maraming hindi nakilala. Maraming hindi nakuha ang katawan. Hindi na ako bumalik sa trabaho ngayon, Boss Pao. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa Jollibee na iyon, hindi ako tumitingin sa parking. Dahil alam kong kapag nakita ko uli ang madilim na bahagi sa dulo, baka may isa na namang sasakyang naghihintay. At baka sa susunod, hindi na ako ang makakalabas. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.